Ayaw ng babaeng streamer na mabunyag ang kanyang address. Inililipat niya ang mga red along bigay ng fans sa bahay ng kanyang kapitbahay. Para lang maiwasan ang panggugulo ng mga fans. Pagkatapos, niloko ng babaeng streamer ang lahat ng pera ng isang bilyonaryo. Na naging dahilan para maghirap siya ng biglaan. Galit na pumunta ang bilyonaryo sa apartment ng babaeng streamer. Hindi niya inaasahan na pagkamalan niya ang babaeng kapitbahay bilang streamer. Nang makita ng babaeng streamer ang eksenang ito, agad siyang natuwa. Siguro'y nakita ito ng Diyos. Binibigyan niya ng pagkakataong mabuhay ulit ang dalaga. Nang imulat-ulit ng dalaga ang kanyang mga mata, bigla niyang narinig ang katok sa pinto. Sino yan? Ako po ang naghahatid. Ang naghahatid. Ako'y nabuhay muli. Hello, ako ang tagapaghatid. May tao ba sa bahay? Hello, may nagpadala sa iyo ng red along ito. Paumanhin. Nagkamali ako ng address. Akin ang red along iyon. Lam NHUY. Sa nakaraang buhay, sinaktan mo ako. Sa buhay na ito, paparanas ko sa iyo ang sakit. Sige. Wala kang kahihiyan. Ang address ay nakasulat sa bahay ko. Tapos, nang ahas kang sabihin na ang red along ito ay, sa iyo ba ito? Ang address dito ay ang bahay ko. Malay ko ba, paano kung regalo ito sa akin ng isang fan? Teka lang, ang red along ito, akin talaga ito. Dati, sinulat ko ang address ng bahay mo. Alam mo rin yun. Ibalik mo sa akin ang gamit ko. Sa wakas, lumabas din ang tunay mong kulay. Sayang lang, dahil hindi nito mapapatunayan, na ang red along ito, ay sa iyo. Ikaw. Ibalik mo sa akin ang gamit ko. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Hindi kita mapapatawad. Lam NHUY. Simula pa lang ito. Sino yon? Ano iyon? Kumusta? Ito ang order mo. Hindi ko po iyon in-order. Pero ang address doon ay ang bahay ninyo. Ako po ang nag-order niyan. Sa akin po ang order na ito. Bakit? Ikaw ang nagde-deliver. Suriin mo po. Ang number po ba ng tatanggap ay 4,142? Ang pangalan ng tatanggap ay Chuduyet. Tama. Tanggapin niyo po. Akin to. Ikaw. Ako ang tagapaghatid. Hindi akin yan. Akin yan. May tao po ba dyan? Hindi akin to. Akin ito. Nakakainis naman. May tao po ba dyan? Sabi ko na nga ba, hindi akin itong order na to. Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng pulis. Akin ang order na to. Sinadya mo ba yun? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Ako ay mabuting tao. Hindi ako isang taong may masamang intensyon. Ikaw. Hindi kita patatawarin. Mahal. Mali ang address na ipinadala ko kanina. Huwag mo na akong bilhan ng kahit ano. Lumipat ka na sa kwarto 433. Chuduyet. Hindi mo ako pinapatulog. Huwag ka ring umasa na makakatulog ka. Wala ka bang dalawang numero ng telepono? Pahiram naman ng isa. Walang problema. Salamat kay Wild sa red along ibinigay niya sa akin.
Mahal kita. Ang ganda-ganda ni Rui. Pwede ko bang makuha ang WeChat mo? Gwapo ka rin naman. Mag-a-add ako sa'yo sa WeChat. Ay private message kita. Nandito na ako. Chu Duyet, kasalanan ko ang nangyari sa order noong isang araw. Sabi nila, hindi dapat nag-aaway ang magkapit-bahay. Alalahanin mo na magkapit-bahay tayo. Maaari mo ba akong patawarin? Anong kailangan mo sa akin? Diretsuhin mo na ako. Ganito kasi iyon. May sakit ako. Sabi ng doktor ko, kailangan ko raw magpa-araw. Pero ang bahay ko, hindi masyadong nasisikatan ng araw. Naisip ko, na magpalit muna tayo ng bahay pansamantala. Kung papayag ka. Sinisigurado ko, mula ngayon, magiging mabait akong kapitbahay. Lam NHUY. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang pakay mo. Sige, magkapitbahay tayo. Dapat lang na magtulungan tayo. Pero kailangan ko pang maglinis ng bahay. Hintayin mo ako hanggang gabi. Tapos pumunta ka sa bahay ko. Walang problema. Kung ganoon, ipadala mo sa akin ang password ng bahay mo. Sige. Buksan mo ang pinto. May tao ba dyan? Buksan mo ang pinto, lumabas ka dyan. Hindi ka lalabas. Dinadaya mo ako. Tatangkain mong tumakas. Lumabas ka na dyan. Gusto kong makita. Tignan mo nga naman. Buksan mo ang pinto, lumabas ka na. O wala siya sa bahay. Tama naman ang address na ito. Buksan mo ang pinto. Lumabas ka na dyan. Nang ahas kang lokohin ako, at hindi ka naglalakas loob lumabas. Buksan mo ang pinto, bilisin mo. Sa wakas, nakauwi ka na rin. Ate, nagkamali ka ng tao. Ako ang kapitbahay na nakatira sa tabi. Kapitbahay, kilala mo rin siguro ang babaeng iyon, di ba? Ang babaeng iyon, syempre, kilala ko. Hindi normal ang buhay niya. Gabi na siyang umuwi, hindi nakakapagtaka na gumawa siya ng ganito. Ate, mamaya, kailangan mo siyang turuan ng leksyon. Sige, tatawagan ko siya. Chu Duyet. Huwag ka nang magtago. Naglakas loob kang lokohin ang lahat. Lumabas ka na at humingi ka ng tawad sa kanila. Hinahanap mo ba ako? Ate, yan ang babae. Sa wakas, nakabalik ka na. Napakarami mong perang nakuha sa akin. Tuwing nagla-livestream ka, ang dami kong Reg Along binigay sa iyo. Umabot na sa milyon-milyong dolyar ang halaga. Ate, hindi ako isang streamer. Mukhang mali yata ang taong hinahanap mo. Ang lakas ng loob mong sabihin. Nahanap ko na ang address ng delivery mo. Room 433 ka pala. Mga tao, pigilan ninyo siya para sa akin. Teka lang. Ate, nasa silid 434 ako. Lam NHUY. Bahay 433. Hindi ba ito ang bahay mo? Hindi. Ano bang pinagsasabi mo? Isa akong residente ng Unit 434. Chu Duyet. Gumawa ka ng napakasamang bagay. Gusto mong akuin ko ang parusa kapalit mo. Mga tao. Dapat ninyo akong tulungan. Magkapit-bahay tayo, pero nagawa niya ang mga bagay na ito. Talagang walang kahihiyan. Ang mga taong katulad niya. Hindi siya karapat-dapat na tumira rito sa apartment na ito. Lam NHUY. Sabi mo, apartment 434 ang bahay mo. Mapruweba ka ba? Alam ko ang passcode ng apartment. Chu Duyet, napakatanga mo talaga. Nagpapaawa lang ako sa iyo. Naniwala ka pa rin pala.
Binigay mo pa sa akin ang password ng bahay mo. Huli na ang pagsisisi mo. Kahit tumakas ka pa papuntang Amerika, hindi ka makakatakas sa kasalanang ito. Password lang ng bahay. Mapapatunayan ko rin. Sinong nakakaalam? Ano ang password ng bahay? Ayong. Anong ginagawa ninyong dalawa? Bakit kayo nag-aaway? Kung sino ang makapagbukas ng pinto na ito, siya ang magiging may-ari ng bahay. Tama. Huwag ka nang magsalita. Alam ng may-ari ng bahay ang password. Buksan mo na. Sige, bubuksan ko na. Mali ang password. Bakit ganyan? Mali ang password. Ano ito? Sasabihin mo ba sa amin na? Sirang ang kandado. Ikaw, ano bang gagawin ko? Akin ang bahay na iyon. At ako lang ang may alam ng password. Umalis ka na. Matagumpay na na-unlock. Malinaw na ngayon ang mga ebidensya. Kaya ko nang kumpirmahin na. Ang may-ari ng Unit 433. Siya ay si Lam Nhuy. Napakagaling mo. Muntik na akong maloko sa'yo kanina. Pasensya na. Nagkamali ako. Hindi ako sa gusaling ito. Mali yata ang napuntahan kong palapag. Teka lang, tatakas ka ba? Sino dito ang tumawag sa manager ng gusali? Ako. Manager ha, ate. Hinahanap ninyo ang may-ari ng silid 433, tama ba? Sabihin ninyo sa kanya, ang may-ari ng silid 433 ay sino? Hinahanap ninyo si Lam. Oo nga. Si Lam. May maitutulong pa ba ako? Ano ang ibig mong sabihin? Ang babaeng ito, siya ba ang may-ari ng silid 433? Tama ba ako? Tama po. Lam Nhuy, ang tapang mo naman. Una mong sinabi na hindi ka ang may-ari ng bahay. Tapos sinabi mong nagkamali ka ng gusali. Nang ahas kang lokohin ako. Magbabayad ka ng kapalit nito. Saklolo. Sigurado akong may mali sa pagkakaintindi mo. Nagkakamali ka ng tao. Pakawalan mo ako. Tama. May malaking pagkakaintindi rito. WeChat name ni Lam Nhuy. Siya ay Ryu ang Diyosa. Kailangan mong hanapin ang taong iyon. Nasa telepono ng asawa ko ang pangalan niya. Kau. Malinaw na ang ebidensya. Gusto mo pa ba akong lokohin? Sasabihin ko sa iyo, panahon na ito ng pamamahala ng batas. Iligal ang pananakit mo ng tao. Ipapakulong kita. Makukulong ka. Kinahihiya kita. Nang ahas kang takutin ako. Ipapakita ko sa iyo, ano kaya ang mangyayari sa ikatlong partido. Ibaba ninyo siya sa hagdan para sa akin. Dali. Bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo ako. Tulong. Tatawagan ko ang pulis. Dali. Tumingin kayo. Sinisira ng babaeng ito ang pamilya ng iba. Hayop ka. Nangangalunya ka sa asawa ko. Sinisira mo ang pamilya ko. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Habarin mo ang damit niya. Para makita ng lahat, isang babaeng mahilig mangakit ng mga lalaki. Ang ganda naman ng katawan niya. Huwag. Huwag mong hawakan ang katawan ko. Tulong. Tulong. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Huwag ninyong hawakan ang katawan ko. Bibigyan kita ng 3 araw. Isauli mo ang perang ibinigay sa iyo ng asawa ko. Kung hindi mo isasauli, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit ko. Tara na. Chuduyet.
Lahat ng ito ay kasalanan mo. Pagsisisihan mo ito. Ang yabang mo pa rin. Mukhang kulang pa ang natutunan mo. O tatawagin ko ba silang bumalik dito? Ikaw. Chu Duyet. Tiyak na magsisisi ka. Umalis ka na. Lahat kayo, umalis na kayo. Ikaw ang magsisisi. Ton, tulungan mo akong imbestigahan ang isang tao. Dali. Chu Duyet, inutusan mo akong imbestigahan si Tranvu. Sino ba siya? Isang walang trabaho. May record din siya sa kulungan dahil sa pambubugbog. Ang taong ganyan, layuan mo na. Alam ko na. Huwag kang mag-alala. Magiging ayos lang ako. Lam Nhuy. Ang lalaking si Tranvu. Dahil gusto niyang magbigay ng regalo sa iyo, ay nagkaroon ng napakalaking utang. Hindi ko masisisi ang nakaraan. Kung bakit siya naging ganoon kasama. Lam Nhuy. Malapit ka nang bumagsak sa impyerno. Hindi na ito malayo. Kasalanan nito lahat ni Chu Duyet. Sinaktan niya ako at dahil dito ako napunta sa ganitong kalagayan. Marami akong kakilalang mayayaman. Hindi ako naniniwalang hindi nila kayang mapabagsak si Chu Duyet. Ang yaman-yaman naman ng lalaking ito. Nakatira siya sa isang malaking bahay. Mahal ko, inaapi ako. Mahal, ito ay isang napakagandang regalo para ngayong gabi. Ang pagiging ligaw na ito ay hindi pa rin nagbabago. Kilala ko pa ang 10 mayayaman. Sobrang spoiled nila sa akin. Siguro isang malaking isda, hindi ko pwedeng palampasin ito. Mahal ko, binubuli ako ngayon. Sino ang bumuli sa iyo? Tuturuan ko sila ng leksyon. Ang kapitbahay ko pala. Siya ay isang panggugulo ng pamilya. Hindi lang siya umamin, sinisipan niya ako. Halos mapatay na nila ako sa bugbog. Sobrang sakit ng katawan ko. Kailangan ko ng aliw. Si Lam Nhuy na ito. Napakagaling niyang gawing totoo ang mga kasinungalingan. Chu Duyet, pauwi ka na galing trabaho. May mga taong gusto lang maging alipin. Hindi tulad ko. Kahit na nasa bahay lang ako at nagpapahinga, marami rin akong manliligaw na mayayaman. Ang ibig mong sabihin ay, asawa ng iba, di ba? Ang bastos mo naman, wala namang asawa ang boyfriend ko, ah. Ang boyfriend ko ay hindi lang gwapo, mayaman pa siya. Ipakikilala na niya ako sa mga magulang niya. Pakakasalan niya ako sa katapusan ng taon. Sinasabi ko sa iyo, dapat mo akong irespeto ng kaunti. Hindi hamak ang boyfriend ko sa isang mababang uri ng tao na tulad mo. Hindi mo ito maaaring balewalain. Kung manggahas kang saktan ako, mag-ingat ka, hindi kita patatawarin. Nababaliw ka na ba? Akala mo ba'y ang mga mayayaman ay walang utak? Pinaglalaroan ka lang nila. Hindi ka nila pakakasalan. Anong sinasabi mo? Kahit gaano pa ako kasama, daang beses pa rin kitang naiigihan. Tama, tama, tama. Tama lahat ng sinabi mo.
Ikaw. Gusto kong mag-asawa ng mayaman. Dapat kong putulin ang relasyon ko sa ibang lalaki. Alo, mahal ko. Sa wakas, sinagot mo na rin ang tawag ko. Anong ginawa mo? Huwag mo na akong hanapin pa. Sinaktan ako ng husto ng asawa mo. Ayoko nang masaktan pa. Kasalanan ko ito. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Hindi na niya kayo sasaktan pa. Wala akong pakialam. Sobra na ang epekto nito sa mental at pisikal kong kalusugan. Maghiwalay na tayo. Huwag mo na siyang hanapin pa. Hindi pwede. Ang dami-dami ng pera ang ibinigay ko sa iyo. Maghihiwalay ka sa akin. Kailangan kitang makita agad. Huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Ako. Chuduyet. Ikaw ang may gawa nito lahat. Huwag mo akong sisihin. Ano iyon? Ang nangyari noon ay kasalanan ko. Alam ko na ang aking pagkakamali. Gusto ko lang naman sana kayong yayain kumain. At gusto ko ring humingi ng tawad sa iyo. Sige, magkita na lang tayo sa pribadong silid. Room V01 sa Restaurant Zoo. Ipapadala ko sa iyo ang address sa oras na iyon. Dapat kang pumunta doon Sige. Gusto kitang makita ngayon na. Binago ko na ang aking flight ticket. Uuwi na ako bukas. Nag-reserve na ako ng room V02 sa Restaurant Zoo. Alas 7 ng gabi bukas. Kita-kits tayo ulit. Gusto niya akong makita sa Zoo Hotel. Ang swerte naman. Bahala na, may sarili naman akong kwarto. Ang mahalaga ay makikita ko ang mayaman. Kumusta ka? Kumusta? Maaari mo ba akong tulungan na may hatid dito? Sa customer sa silid V01. Kumusta? May isang babae na humiling sa akin na ibigay ito sa iyo. Anong laro na naman kaya ang balak nitong babaeng ito? Ito. Magandang araw, Tranvo. Si Lam NHUY ang nag-aya sa'yo sa restaurant na ito, di ba? Niloloko ka niya. May iba na siyang lalaki. Parating na rin siya sa restaurant so. Nasa room V02 siya. Niloko mo ba ako? Magbabayad ka sa ginawa mo. Halika rito. Kumusta ka? Sa wakas, dumating ka rin. Lam and Guy, matagal na kitang hinihintay. Mahal kita. Sa wakas, dumating ka rin. Ang aking maliit na diwata.
Lam NHUY, tatakas ka ba? Anong sinasabi mo? Hindi ako si Lam NHUY. Nagkakamali ka ng tao. Magsisinungaling ka pa. Lam NHUY, ayaw mo na bang mabuhay? Ikaw. Ikaw ba si Cheng Yi? Bakit hindi kita nakilala? Pumunta ako rito ngayon para hanapin ka. Totoo. Inanyayahan mo ako sa Silid V01. Tapos pumunta ka sa Silid V02. Para saan? Ako. Hindi ba ako sapat para sa iyo? Binigyan kita ng lahat. Wala na akong natira ngayon. Bakit mo ako niloko? Magkano ang ibinigay sa iyo ng lalaking iyon? Mahal ka ba niya tulad ng pagmamahal ko sa iyo? Hindi talaga kita niloloko. Pumunta talaga ako rito para hanapin ka. Nagkamali lang ako ng silid. Isang malaking pagkakaunawaan lang ito. Pagkakaunawaan. Lahat ay pagkakaunawaan lang. Pagkakaunawaan. Ano ito? Ipaliwanag mo. Kinamumuhian ko ang pagtataksil. Hindi kita mapapatawad ngayon. Bitawan mo ako. May tao ba? Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Huwag. Huwag kang lumapit. Pakiusap, patawarin mo na ako. Alam ko nang nagkamali ako. Kung patatawarin mo ako, gagawin ko ang kahit ano. Alam mo na nagkasala ka, pero huli na ang lahat. Saklolo. May tao ba? Tulungan niyo ako. May gusto akong pumatay. Hindi ko ito ginawa. Siya iyon. Siya ang streamer. Akala mo ba tanga ko? Hindi kita hahayaang lokohin ako. Dapat kang mapunta sa impyerno. Pulis. Tinawagan mo ba ang pulis? Hintayin mo lang ang pagkalaya ko. Hindi kita mapapatawad. Tara na, bilisan mo. Hindi kita mapapatawad. Ikaw ang may gawa nito, di ba? Kasalanan ko ba? Hindi ba sinadya mong tawagin si Tranvo rito? Gusto mo bang maging panghalili ko? Ako, huwag ka nang magpakatotoo. Alam ko na ang lahat ng plano mo. Lahat ng ito. Ikaw ang may gawa nito sa sarili mo. Ano naman kung gawin ko yun? Anong magagawa mo sa akin? Buhay pa naman ako. Naiinis ka talaga, ano? Pero wala kang magagawa sa akin. Sadyang mapalad lang ako. Gusto niya lang akong patayin. Tapos biglang dumating ang pulis. Hindi dahil sa swerte mo, kundi dahil sa taong tumawag sa pulis. Ako. Ikaw. Bakit mo ako tinulungan? Masyado kang nag-iisip. Tumawag ako sa pulis hindi para iligtas ka. Ngunit masasamang tao tulad ng Tranvu. Dapat siyang managot sa batas. Hindi ako katulad mo. Hindi ako gagawa ng masasamang bagay. Lam NHUY. Ito ang parusa para sa iyo. Pero hindi pa ito tapos. Ngayon, hayaan muna kitang matuto sa leksyong ito. Chu Duyet. Habang may buhay pa ako, hindi kita mapapatawad. Lam NHUY. Ipaparamdam ko sa iyo ang parusa mo.
Mahal, nasa account ko na talaga ang pera. Nakakuha ko ng $4,000 sa unang araw. Ang galing mo naman. Siyempre naman, tutulungan kita mamaya para yumaman ka. $1,000 lang ang puhunan tapos $4,000 ang kinita. Kung mas malaki ang puhunan ko, yayaman ako. Mahal, pwede pa ba akong magdagdag ng puhunan? Oo naman, pero bilisin mo. Bukas na bukas, 6 ng gabi ang huling araw para mamuhunan. Kung makaligtaan mo ito, hindi mo alam kung kailan ka magkakaroon ng isa pang pagkakataon. Nakapag-invest na ako ng mahigit $5 milyon ngayong umaga. Aba, $5 milyon. Magpapautang ako kagad. Chuduyet, sasabihin ko sa iyo, empleyado ka lang. Anong ginagawa mo sa isang mamahaling butik? Ikaw, wala kang ang disenteng trabaho. Tapos ngayon, naglakas loob ka pang pumunta sa mamahaling tindahan. Sasabihin ko sa iyo, ang kasintahan ko ngayon, napakamayaman niya. Tinutulungan pa niya akong kumita ng pera. Ang mga gamit sa tindahang ito ay para sa akin. Hindi ka dapat pumunta sa mamahaling tindahan. Mga sales lady, bayaran mo na ako. Kumusta po? 50,000 piso po ang lahat. Ito na po ang resibo ninyo. Approved. Nakita mo na ba? Ito ang layo sa pagitan natin. Ilipat mo na ang lahat ng pera sa card na ito. Sa account number na ito para sa akin. Ma'am, walang record ng transaksyon ng inyong account. Hindi po ligtas ang paglilipat ng ganito kalaking halaga. Dapat po ninyong pag-isipan mabuti. Huwag ka nang magsalita pa. Akin ang perang yan. May karapatan akong magpadala ng pera sa iba kung gusto ko. Bilisin mo. $30,000 lang lahat. Napakaliit pa rin ang halagang ito. Kumpanya ba kayo ng pagpapautang? May bahay po akong maaaring i-mortgage. Mga 60 metro kwadrado. Pakitawag naman po ang halaga nito. Kailangan kong makuha ang pera ngayon. Nasuri na po namin ang bahay ninyo. Ang maximum na maaari naming ipahiram ay $500,000. Masyadong kaunti ang $500,000. Wala na po kaming ibang magagawa. Pero bukod sa mortgage loan, may iba pa po kaming uri ng pautang. Walang kinakailangang collateral. Makakahiram ka pa rin ng $1 milyon. Medyo mataas lang ng kaunti ang interes. Ang mahalaga ay marami akong pera. Hindi mahalaga ang mataas na interes. Sige, $500,000 na secured loan. Dagdag pa ang $1 milyon. Pareho ko pong kailangan. Ipapadala ko agad sa iyo ang mga dokumento. Nabangkarote ang Shabaw Company. Libu-libong investor ang malaki ang natalo. Lam NHUY. Iiwanan mo na ba ang bahay na ito? Oo nga, masyadong maliit at luma na ang bahay na ito. Para lang naman sa'yo ito. Para lang sa mga mahihirap ang lugar na ito. Sasabihin ko sa'yo, malapit na akong lumipat sa isang malaking mansion. Kay boyfriend ko yun. Doon, maraming katulong ang mag-aalaga sa akin. Mga 10 siguro sila. Aba, dapat nga'y batiin kita. Huwag kang mag-alala. Pag nagpakasal na kami, magpapadala ko sa iyo ng imbitasyon. Para maranasan mo ang buhay ng mayaman. Pero ano?
Pero pagdating sa usapan, ng mayaman at gwapong boyfriend mo, hanggang ngayon ay hindi ko pa siya nakikilala. Ang lahat ng sinabi mo kanina. Imposible kayang puro kasinungalingan lang iyon. Hindi ka ba naniniwala? Sige, sasanduan na ako ng boyfriend ko. Tatawagan ko siya para tanungin kung nasaan na siya. Ipapakita ko sa iyo. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng mayaman? Kumusta ka? Ang numerong iyong tinawagan ay hindi makontak sa ngayon. Bakit hindi niya sinasagot ang tawag? Hindi makontak. Nakakatawa naman. Ngayon, sinungaling ka na mayroon kang mayamang at gwapong boyfriend. Di ba? Hintayin mo lang. Bakit hindi niya sinasagot ang tawag? Saan kaya siya nagpunta? Alam ko na. May importante sigurong ginagawa siya. Kaya hindi niya sinasagot ang telepono. Presidente ba ang boyfriend mo? Nasa meeting siya, di ba? Masyado siyang abala kaya hindi man lang niya sinasagot ang telepono. Lam NHUY. Sa tingin ko niloloko ka na niya. Imposible naman. Sigurado akong may mahalaga siyang ginagawa. Kaya hindi niya sinasagot ang tawag. Magkausap pa nga tayo sa WeChat kanina. Masaya pa nga siya eh. Kung hindi kanya sinasagot, mag-text ka sa kanya. Basta't mag-reply siya sa'yo. Maniniwala na akong mayaman ang boyfriend mo. Sige. Hintayin mo lang. Mahal, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Ano? Bakit na-freeze ang account ko? Nako. Bakit itong app na ito? Anong nangyayari sa app na ito? Magsalita ka ng malinaw. Tingnan mo. Ito ay software ng kumpanyang Xiaobo. Nawasak na ang kumpanyang Xiao ngayon. Libu-libong namumuhunan ang nagtamo ng malaking pagkalugi. Nasa TV na lahat. Hindi mo pa alam. Pagbagsak. Pagtakas. Imposible. Halos $2 milyon ang na-invest ko doon. Hindi ba nawala na ang lahat sa akin? Ano? Tapos ano ang gagawin natin ngayon? Amo, huwag ka nang magsalita. Mga mahahalagang bagay sa iyong bahay. Kunin muna natin lahat. Kung hindi, wala na tayong matitira. Tama. Bilisan mo. Akin ito. Tigilan mo yan. Huwag mong kunin yan. Hoy, boss. Ang pulseris na ginto. Kunin mo na yan. Ang bracelet ko. Kunin mo na yan. Hoy, kunin mo na yan. Hoy, ang bag ko. Ang kalat ng kwarto na ito, parang kulungan ng aso. Wala namang kwenta ang mga gamit dito. Yung computer na yan, kunin mo na yan. Ang laptop na ito ay nagkakahalaga rin ng ilang dosenang dolyar. Ito ang laptop ko. Huwag niyong kunin. May gagawin pa ako. Kailangan ko pang mag-livestream para kumita. Hindi ba sinabi mo, na mayaman ang boyfriend mo, at nakatira siya sa malaking mansion? Kung ganoon kay Amen siya. Bakit ka nagli-livestream? Umalis ka na. Ang kwintas ko. Ang laptop ko. Ang bag ko. Kay Lam NHUY kayo, di ba? Oo. Nasa loob siya ng kwarto. Salamat sa iyo. Kumusta? Ikaw ba si Lam NHUY? Oo nga, sige. Ang inyong kontrata sa mortgage ay matagal nang overdue na. Nandito kami para selyuhan ang bahay na ito. Sana ay makipagtulungan ka. Ano ito? Sisilbihan ninyo ang bahay ko. Huwag. Pakiusap, babayaran ko at aalisin ko agad ang mortgage. Bigyan ninyo ako ng kaunting panahon pa, pwede ba? 1 linggo lang. Hindi, 3 araw lang ang kailangan ko. Kung isil ninyo ang bahay ko, mawawala ang lahat ng mga gamit ko. E di mapapatapon na lang ako sa kalye. Pasensya na po, sumusunod lang po ako sa proseso.
Wala po akong karapatang gumawa ng mga bagay na hindi sakop ng proseso. Kung may reklamo pa po kayo, maaari ninyong ihain iyon mamaya. Hindi ko hahayaang selyuhan ninyo ang bahay ko. Dapat ninyong makipagtulungan sa amin. Kung hindi, tatawag kami ng pulis. Selyado ko na. At sa susunod, kung mahuli kitang tinanggal ang selyo, o kung pumasok ka sa bahay, tatawag kami ng pulis. Hayaan mong mahuli ka ng pulis. Alam ko na. Chuduyet. Anong ginagawa mo? Dahil magkapit-bahay tayo. Pwede mo ba akong pagpatirahan? Wala na akong mapuntahan. Maawa ka naman sa akin. Hintayin mo lang akong makausap ang boyfriend ko. Hintayin mo akong kumita. Susuklian ko talaga ng maayos ang iyong kabutihan. Lam NHUY. Noon ay nagmamakaawa ako sa iyo. Tinulungan mo ba ako? Ano? Ngayon naman ay ako naman ang iyong mamakaawaan. Masyado nang huli. Chuduyet. Hindi kita kailanman mapapatawad. Kahit na hindi mo ako pagtirahin, may iba pang tutulong sa akin. Sir, may natanggap ka pong bagong computer, di ba? Gusto ko po sanang bilhin iyon. Dalhin mo ito sa bahay ko. Ang babaeng ito. Tumawag ka sa akin. Gusto mong bilhin ang computer na ito, di ba? Oo, binili ko ito sa halagang $3,000. Babayaran kita. Cash o bank transfer ang gusto mo? Ay transfer mo na lang. Pero may tanong ako. Yung lumang computer na yun, mahigit $1,000 lang ang halaga. Hindi ka balugi ng malaki. Ayos lang. Kailangan ko agad. Kaya binili ko na. Sige, nakapagpadala na ako ng pera. Pakitingnan mo na lang. Sige. Natanggap ko na ang pera. Mauuna na ako. Ito. Lam NHUY. Isang makinang kumikita ka ng pera. Magagawa mo ang lahat para lang kumita ng pera. Chuduyet, nasuri ko lang. Nakalaya na si Tranbu. Dapat maging maingat ka. Huwag kang mag-alala. Magiging ayos lang ako. Lam NHUY. Ang aming kwento. Panahon na para tapusin ito. Ang bata pa niya para maging pulubi na. Bibigyan kita ng pera, bumili ka ng makakain. Marami akong pera, hindi ako pulubi. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Napakawalanjiya mo naman. Kung may pera ka talaga, hindi ka sana matutulog sa kalye. Kung ayaw mo sa pera ko, hindi na kita bibigyan. Chengyi, kung hindi mo ako niloko, hindi sana ako napunta sa ganitong sitwasyon. Kumusta ka? Ang numero na iyong tinawagan ay hindi makontak. Huwag mo akong hayaang mahanap ka. Kung hindi, hindi kita mapapatawad. Chengyi, ngayon. Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Hello. Ang numero na iyong tinawagan ay kasalukuyang abala. Niloko na naman kaya ako nito.
Sa wakas, natagpuan din kita. Ngayon, hindi kita mapapatawad. Chu Duyet. Pwede ka bang pumunta rito? Hindi ba ako pwedeng pumunta? Chu Duyet, huwag mong akalaing hindi ko alam. Na natutuwa ka dahil nahihirapan ako. Nandito ka para pagtawanan ako, di ba? Sasabihin ko sa iyo, masisiraan ka ng loob. Nakontak ko na ang boyfriend ko. Susunduan niya ako agad. Kung alam mo ang para sa ikabubuti mo, umalis ka na sa harapan ko. Kung hindi, hihintayin ko siyang dumating. At ikukwento ko ang lahat sa boyfriend ko. Magsisisi ka. Sige. Gusto kong makita. Ano naman ang magagawa niya sa akin? Ikaw. Chu Duyet, ang kwento nating dalawa, pagbabayaran mo rin ito sa akin balang araw. Ngayon, marami akong gagawin. Umalis ka na, umalis ka na. Lam NHUY. Hindi ako aalis. Hindi ko pa nakikilala ang boyfriend mo. Nakaka-disappoint naman. Sabi mo kasi darating siya. Gusto ko rin sana siyang makilala. Nasaan na siya? Naglayas na naman kaya siya? Hindi. Siguradong darating siya rito. Mahirap sabihin iyan. Si Cheng Yi ay kaibigan. Imposible. Subukan mong sabihin. Napakawalang hiya mo naman. Oo nga. Ako ang mayamang boyfriend mo. Mayaman ang sasakyan niya. Nakatira siya sa malaking mansyon. At tutulong sa'yo kumita ng pera. Mayamang boyfriend at gwapo pa. Imposible naman. Sigurado akong niloloko mo lang ako. Nagseselos ka lang sa akin. Niloloko mo ba ako? Lam NHUY. Gusto kong kumuha ng salamin. Para ipakita sa iyo ang iyong itsura ngayon. Sasabihin ko sa iyo, ang lahat ng ito. Nasa plano ko lahat ito. Hindi mo kailanman aakalaing. Sa buhay na ito, matatalo ka sa akin. Babaliin ko ang mga binti mo. Lam NHUY. Napakasayang, wala ka ng pag-asa. Diyos ko, tulong. Saklalahan mo ako. Huwag. Lam NHUY. Nagkita na naman tayo. Naalala mo pa ba ako? Ano? Tran Vu. Sasabihin ko sa iyo, namimiss kita ng sobra, hindi na ako makakain. Tran Vu. Huwag naman. Ipapakulong mo ba talaga ako sa pulis? Bakit mo naman ako tinitignan na parang daga na nakakita ng pusa? Tran Vu. Ang nangyari noon, kasalanan ko lahat, pero hindi ako tumawag sa pulis. Tran Vu, wala akong lakas ng loob na tumawag sa pulis. Chu Duyet, siya ang tumawag sa pulis para mahuli ka. Siya ang dahilan kung bakit ka nahuli. Tran Vu, huwag mong pansinin ang mga kasinungalingan niya. Wala naman tayong alitan. Hindi pa nga kita nakikilala. Paano ko naman kaya ipapaaresto sa pulis? Di ba? Lam NHUY, nagsisinungaling ka pa rin. Tuturuan kita ng leksyon. Huwag naman. Tran Vu, pagmamakaawa po ako sa iyo. Huwag mo po akong saktan. Saklalahan ninyo ako. Lam NHUY, ngayon kita ihahatid sa impyerno. Saklalahan ninyo ako. Chu Duyet, saklalahan ninyo ako. Saklalahan ninyo ako. Inihayag ng korte ang hatol nito. Nahatulang si Tran Vu. May kasalanan sa sinadyang pagpatay. Malinaw ang pangyayari, batay sa probisyon 232 ng Revised Penal Code. Habang buhay na pagkabilanggo, pag-alis ng lahat ng karapatang pampolitika habang buhay. Binabati kita Chu Duyet, binabati kita Chu Duyet.
Napakagaling nga ni Chu Duyet. Naging direktor na siya ng kumpanya pagkalipas ng kalahating taon. Napakagaling niya talaga. Binabati kita, binabati kita. Wala kaming pakialam. Direktor Chu, ililibre mo kami ng hapunan ngayong gabi. Sige, sige, sige. Hindi pwede ngayong gabi. Binabati kita, Chu Duyet. May date si Chu Duyet ngayong gabi kasama ang isang magandang babae. Nakita ko na ang pangalan ng nagpirma. Isang mayaman at gwapong binata. Taos puso kitang binabati, promosyon at dagdag sahod. Salamat sa iyo. Mag-inuman tayo. Nako. Ah, tama. Sino ba talaga ang kapitbahay ninyo sa tabi? Ang tagal na. Hindi ko pa siya nakikilala. Hindi lang ikaw. Matagal na rin. Hindi ko rin siya nakita. Chu Duyet. Chu Uyet, manloloko ka. Tatawagan ko ang pulis. Ipakukulong kita habang buhay. Pasyente ka ngayon. Huwag kang masyadong mag-alala. Mamaya, i-resuscitate ka na naman ng doktor. Chu Duyet, akala mo ba'y nanalo ka na? Sasabihin ko sa iyo, huwag kang masyadong magmalaki. Ginamit mo ang peking identidad mo para lokohin ako. Ninakaw mo na ang lahat ng pera ko. Lahat ng ito, may ebidensya ako. Hindi ka makakatakas. Ang una kong gagawin pagkalabas ko sa ospital. Sasabihin ko sa pulis na arestuhin ka. Magdurusa ka sa parusa. Ipakukulong kita habang buhay. Talaga. Natatakot na talaga ako. Ngunit sayang naman. Wala ka ng pagkakataon. Lam NHUY. Pinaghihinalaan kang nagkasala ng panloloko. Ayon sa batas ng Revised Penal Code. Artikulo 266. Arestuhin ka namin ayon sa batas. Huwag naman po. Chu Duyet, bakit mo ito ginagawa sa akin? Pulis. Ito ang mga ebidensyang nakalap ko. Nakuha ko ito sa computer ni Lam NHUY. Ang dokumento ay naglalaman ng pangunahing impormasyon ng mga biktima. At sa USB naman. Ito ang chat history niya sa mga biktima. At ang mga salaysay ng ilang biktima. Lahat sila ay niloko. Halimbawa na lamang ang pagbibigay ng napakalaking halaga ng regalo. Bukod pa rito, dati ay nag-load siya sa Shabaw app. Nakagawa na ako ng ilang transaksyon sa kanila. Nakalap ko na ang mga ebidensya nila. Naniniwala ako sa mga ebidensyang ito. Tiyak na masusundan natin ang mga bakas. Chu Duyet. Salamat sa mga bakas at ebidensya mo. Tayo ay mga mamamayan. Kung ang lahat ay maaaring maging mas maingat, napakaganda na maagap na naiulat ang pandaraya, para matulungan ko ang lahat. Napakahalaga ng iyong ebidensya ng pagsasakdal. Kung mangyari ulit ang ganitong sitwasyon sa hinaharap, makipag-ugnayan ka sa amin. Inaprobahan. Natalo ako sa pagkakataong ito. Kung bibigyan pa ako ng Panginoon ng isa pang pagkakataon, hindi ko na uulitin ang ganoong bagay. Sana nga. Tara na.